Kabanata 836, ang bagong plano ni Sean. Pagkatapos ng lahat, sinakop ni Sean ang pamilya Smith sa loob ng mga dekada. Ang teknolohiyang kagamitan na mayroon siya ay nasa antas din ng 8 dakilang pamilya. Ang medicinal mist ng Michael ay hindi matatenggay ng ordinaryong hangin. Gayunpaman, maaaring harapin ito ng mga kagamitan ni Sean. Sa sandaling ito, ang malubhang nasugatan na si Sean ay nagmamadaling ginamit ang lahat ng kanyang lakas para bumangon. Sa tulong ng kanyang mga subordinate, mabilis siyang bumalik sa eroplano. Hindi nagpumilit si Michael na panatilihin siya. Sa katunayan, hindi man lang niya pinilit na manatili ang babae ni Sean, si Paris Gildan. Sa halip, pinayagan din niya itong makatakas. Bago umalis si Sean, kailangan pa niyang sabihin ang huling salita. Michael, panalo ka. Tatandaan ko lahat ng ginawa mo sa akin ngayon. Malamig na singgal ni Michael. Bakit siya matatakot kay Sean? Hindi alam ni Sean na sa kinabukasan, mas lalo siyang magiging walang magawa laban kay Michael. Pagkaalis ni Sean, lumapit si Pablo at nagtanong, Guro, bakit hindi mo siya pinatay ngayon lang? Ilang beses lang nasuntok ni Michael si Sean kahit na nagkaroon siya ng pagkakataon na agad siyang patayin ng putok o ang laser weapon na ipinadala sa kanya kamakailan ni Jamie. O di kaya, pwede niyang habulin si Sean at bugbugin. Hindi bababasa, hindi magiging problema na pigilan din si Paris Gildan na makatakas. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Michael. Sabi ni Michael kay Pablo, hindi pa pwedeng mamatay si Sean. Wala naman akong kakayahan sa kanya. Siya ay isang hindi may kakaila na talento na gusto kong gamitin sa hinaharap. Nag-set up na si Michael ng bitag sa mind transplant procedure. Hinihintay na lang niyang kunin ni Sean ang pain. Sa sandaling magpalit ng isip sina Sean at Rong Balan, papalitan ni Sean si Rong Balan upang maging Overlord of the World. Sa panahong iyon, madaling makontrol ni Michael si Sean, at sa pamamagitan ng pagpapalawig ng pamilya Rong at pagkatapos ay ang buong mundo. Gaya ng kasabihan, ang mantis ay nag-stalk sa cicada, hindi alam ang oriole sa likod nito. Walang ideya si Sean na hinihintay siya ni Michael na lumipat ng isip kay Rong Balan, at si Michael ang magiging ultimate winner kapag nangyari iyon. Sa sandaling ito, sina Jenny at Liza Shelby, na nailigtas, ay nasagasaan. Sobrang na-touch si Jenny kaya tumulo ang luha sa mga mata niya. Michael, ikaw talaga ang bida ko. Sumakay ka sa isang berdeng ulap upang iligtas ako. Na-touch ako. Sumulyap kay Jenny, naalala ni Michael ang sinabi ni Sean kanina. Sinabi niya na ang paghalik ay pinilit lamang sa unang 3 minuto. Ang natitirang 2 minuto ay hindi pinilit. Ang ibig sabihin ay halata. Gayunpaman, sa background at personalidad ni Jenny, hindi ito inaasahan. Alam na ni Michael kung anong klaseng babae siya, kaya hindi man lang siya nabigo o nagulat sa inasal nito. Kaya naman, walang sinabi si Michael. Para naman kay Liza Shelby, nakaranas siya ng matinding pagkabigla. Gayunpaman, napanatili pa rin niya ang eleganteng paraan ng isang nangungunang babaeng celebrity habang pinasalamatan niya si Michael. Ginoo. Michael, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Kung hindi ka lang dumating sa oras, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa akin. Nagmamadaling nagpasalamat si Liza Shelby. Diretsyong sinabi ni Michael, kung dumating ako isang hakbang mamaya, namatay ka na. Ms. Liza Shelby, kalimutan mo na lahat ng nangyari kanina. Huwag sabihin kahit kanino. Para ito sa ikabubuti mo. Nahulaan na ni Liza Shelby na hindi ordinaryong tao si Michael. Ang invisibility cloak, ang herbal na ambon at ang kakaibang pag-uusap sa pagitan ni na Michael at Sean ay lahat ay nagpapahiwatig na si Michael ay kabilang sa mga piling tao na kakaunti ang nakakasalamuha. Si Liza Shelby ay palaging malayo at pinananatili ang isang solong katayuan. Siya ay isang diyosa ng yelo na nagpaluhod sa hindi mabilang na mga lalaki sa US at Isla sa kanyang bota. Pero ngayon, hinahangaan niya si Michael. Ginoo. Michael, pwede ko bang makuha ang contact mo? Sana magkaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap para mabayaran ka sa pagligtas mo sa buhay ko. Hindi nagtanong si Michael kung paano niya ito babayaran. Marahil ito ay isang pagkain lamang, o marahil ay matutulog siya sa kanya. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Michael ng pagkakataon. Na hindi na kailangang. Napakagatlabi si Liza Shelby.
Mula nang sumikat siya sa entertainment industry, hindi na mabilang na mga lalaki ang humingi ng contact details sa kanya. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay nagkusa na magtanong sa isang tao, ngunit siya ay tinanggihan. Samantala, si Sean ay lumipad na palabas ng kabisera at ginagamot ng kanyang doktor sa eroplano. Masakit. Napakawalang awa ng B***star na si Michael na yan. Muntik na akong bugbugin sa kanya. Nabugbog at namamaga ang mukha ni Sean. Kung ikukumpara sa kanyang dating mayabang na ugali, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Sa tabi niya, lumuhad si Paris Gilden at personal na nilinis ang kanyang mga sugat. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Master Sean, huwag na nating guluhin si Michael. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Diyos. Mahuhulaan niya ang hinaharap. Kahit anong awayan natin siya, dehado tayo. Nag-isip sandali si Sean. Iyon talaga ang nangyari. Kahit na dumating ang oras na matalo ni Sean si Michael, nahulaan na niya ang kahihinatnan nito at tumakas noon pa man. Oo, lalayuan muna natin si Michael. Gayunpaman, nakialam siya sa iyong bagay. Hindi ka na makapagpalit ng isip kay Liza Shelby ngayon. Napabuntong hininga si Paris Gilden. Hindi ba talaga ako nakatadhana na maging isang A-list celebrity? Sabi ni Sean, Paris, masyadong makitid ang pag-iisip mo. Ano ang magandang maging isang female celebrity? Kahit gaano pa kasikat ang isang babaeng celebrity, sa mata ng mga privileged na tulad natin, isa lang siyang tool at our beck and call. Baka tadhana na. Sa halip na hayaan kang makipagpalitan ng isip kay Liza Shelby, makakakuha ka ng mas mahalaga. Sabi ni Paris Gilden, ibig mong sabihin. Ngumisi si Sean. Geng Anli. Kung kaya mong makipagpalitan ng isip kay Geng Anli, hehe, makokontrol mo ang buong pamilya ni Geng Anli at maging pinakamakapangyarihang babae sa mundo. Napakatokso ngunit na natiling walang pakialam si Paris Gilden. Kung tutuusin, siya ay isang tanyag na tao na hindi nakakuha ng tamang edukasyon. Ang kanyang mga iniisip ay mababaw at ang kanyang pananaw sa mundo ay limitado sa industriya ng entertainment. Walang ganang sabi ni Paris Gilden, masyadong matanda na si Geng Anli. Bata pa ako. Paano ako makapagpapalit ng isip sa isang matandang babae? Isang kawalan sa akin. Naniniwala siya na kahit lumipat siya ng isip kay Geng Anli, kailangan pa rin niyang umasa kay Sean para tulungan siya. Wala siyang alam tungkol sa manipulasyon. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ni Geng Anli ay hindi masyadong kaakit-akit sa kanya. Nang marinig ito, medyo nadismaya si Sean, ngunit nagustuhan niya si Paris Gilden kaya hindi niya ito pinilit. Biglang may naisip si Sean. Kung hindi gagawin ni Geng Anli, paano ang anak niyang si Geng Ziking? Siya ay 20 taong gulang lamang at napakaganda. Kung makipagpalitan ka ng isip kay Geng Ziking, maaari ka ring maging pinakaiginagalang na tao sa mundo. Bukod dito, matutulungan mo akong makitungo sa pamilya Rong sa hinaharap. Bagamat posible na ang pamamaraan ng mind transplant, hindi pa handa si Sean na makipagpalitan ng isip kay Rong Bailan. Una, ito ay dahil kay Rong Bailan ay napakahirap pakitunguhan. Napakahirap na hulihin siya. Kailangan mo nang gumawa ng detalyadong plano ni Sean. Ang isa pang dahilan ay dahil nag-aalala pa rin si Sean sa kaligtasan ng pamamaraan. Kabanata 837, si Paris Gilden ay buntis. Si Sean ay isang napakamaingat na tao. Siya ay napakamaingat na siya ay nanatili sa Switzerland sa nakalipas na ilang dekada at hindi nakipagsapalaran. Sa halip na tamasahin ang kaunlaran ng mundo, nagtago siya sa dilim upang kontrolin ang lahat. Sa makatuwid, hindi niya kailanman gagamitin ang pamamaraan ng mind transplant sa kanyang sarili sa gayong maagang yugto. Habang nasubok na niya ang ilang paksa ng tao at nagtagumpay, nag-aalala pa rin si Sean. Kinailangan niyang personal na masaksihan ang proseso ng pagiging matagumpay sa kanyang babae, si Paris Gilden bago niya simulan ang pakikitungo kay Rong Bailan. Mukhang interesado rin si Paris Gilden. Geng Ziking. Iyan ay isang magandang pangalan. Gusto ko ito. May litrato ka ba? Ngumiti ng masama si Sean. Alam niyang may pag-asa. Suzhou, China. Dati, pumunta si Sean sa tirahan ng pamilya Geng ng angkinan niya si Emily. Kaya naman sobrang confident siya kung paano papasok at magtago dito. Si Sean at Paris Gilden ay dumiretso sa Suzhou. Nagsisiksikin sila sa tirahan ng pamilya Geng sa gabi. Maraming silid sa tirahan ng pamilya Geng, lalo na ang mga bakanteng silid.
Karaniwan, ang ratio ng mga walang laman na silid sa mga residente ay napakataas. Pumili si Sean ng angkop na bakanteng silid na mapagtataguan at nanatili doon kasama si Paris Gilden ng isang linggo. Sa nakalipas na linggo, masayang nagpagaling si Sean sa kwartong ito kasama si Paris Gilden. Makalipas ang isang linggo, hinawakan ni Sean ang kamay ni Paris Gilden at nagmamayabang palabas ng kwarto. Nasa paligid na ni Sean ang lahat ng mga lingkod ng pamilyang Geng sa kanyang kontrol. Si Madam Geng at ang kanyang pamilya ay hindi pumunta sa lugar na ito, kaya't si Sean ay makapagpahinga dito ng mapayapa. Iniunat ni Sean ang kanyang katawan, tiningnan ni Sean ang sikat ng araw sa itaas ng kanyang ulo. Napakagandang araw. Ito ay isang magandang araw para sa paggawa ng mga masasayang aktibidad. Paris, nagtanong na ako. Nagpipinta si Geng Ziking sa studio tuwing hapon sa ganitong oras. Nananatili siya doon sa buong hapon. Medyo obsessed na yata siya. Naalala ko sabi mo noong 20 years old ka, araw-araw kang nagmomodelo at kumukuha ng litrato hanggang alas 2 o alas 3 ng umaga, di ba? Tingnan mo, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang top-notch rich lady at isang empleyado. Habang nagsusumikap ka para kumita ng pera para sa kinabukasan, nakatayo na siya sa harap ng linya at nag-e-enjoy sa buhay. Si Paris Gilden ay isang batang babae mula sa isang ordinaryong pamilya. Siya ay natuklasan ng isang talent scout dahil sa kanyang kagandahan. Nagsimula siya bilang isang modelo at unti-unting umunlad upang maging isang artista. Pagtingin niya sa marangyang looban sa harapan niya, sobrang inggit din niya. Hindi ko inaasahan na ang buong bayan na ito ay kabilang sa pamilya Geng. Napakasayang maipanganak sa gayong pamilya. Gusto ko ring magkaroon ng ganoong kapalaran. Napangiti si Sean. Tara na. Dadalhin kita kay Geng Ziking at hahayaan kang palitan siya. Akmang lalabas na si Sean, biglang samuka si Paris Gilden. Erg. Medyo may sakit si Paris Gilden. Ano ka? Naramdaman ni Sean na may mali sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, naayos na ni Paris Gilden ang sarili at hindi nagtagal ay naging maayos na muli. Gayunpaman, mukhang may iniisip pa rin siya. Master Sean, nagpa-pregnancy test po ako kaninang umaga. Buntis ako sa anak mo. Ito ang una kong pagbubuntis. Gusto ko talagang ipanganak ang batang ito at maging nanay niya. Master Sean, pwede bang huwag akong makipagpalitan ng isip kay Geng Ziking? Smack! Galit na galit si Sean at sinampal si Paris Gilden. P***, bakit hindi ka tumingin sa salamin? Anong karapatan mong nasa tabi ko bilang babae ko? Mahalaga ka lang sa akin kung magbabago ang isip mo kay Geng Ziking. Alam iyon ni Paris Gilden. Gayunpaman, pagkatapos niyang malaman na siya ay buntis, bigla siyang napuno ng pagmamahal ng ina. Pero Master Sean, ayaw mo bang makitang ipanganak ang iyong anak? Hindi ka na bata. Wala ka ba talagang balak magkaanak? Hindi na talaga bata si Sean. May asawa siya noon, ngunit wala siyang anak. Bilang tugon, galit na sinabi ni Sean, sa hinaharap, lahat ng anak ko ay magkakaroon ng dugong maharlika. Hindi sila magkakaroon ng mga ordinaryong gene tulad ng sa iyo. Pagkatapos naming magpalitan ng isip ni Rong Balan, magkakaroon ako ng sapat na mga anak para bumuo ng soccer team. Hehe, pagdating ng panahon, pwede kang magkaanak sa akin bilang si Geng Ziking. Magiging biyenan ko na rin si Geng Anli. Walang anak pala si Sean dahil sa panaginip na ito. Gusto niyang tunay na maging miyembro ng mga lihim na pamilya. Nais niyang magkaroon ng mga anak na may mga marangal na gene ng mga lihim na pamilya. Sige, tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Sumama ka sa akin para hanapin si Geng Ziking. Kinaladkad ni Sean si Paris Gilden papunta sa studio kung nasaan si Geng Ziking. Si Geng Ziking ay guman sa pagpipinta. Siya ay nag-aral sa ilalim ng American oil painting master na si David Leffert mula noong siya ay bata pa. Kahit na siya ay napakabata pa, ang kanyang mga kasanayan sa pagpinta ng langis ay pambihira na. Siya ay nangangailangan ng ganap na katahimikan kapag siya ay nagpinta. Sa makatuwid, ang kanyang mga bodyguard at tagapaglingkod ay hindi pinayagang makasama sa studio. Ito ang nagbigay kay Sean ng perpektong pagkakataon. Siya at si Paris Gilden ay madaling pumasok sa studio. Samantala, nakatutok si Geng Ziking sa kanyang pagpipinta at hindi napansin ang kanilang pagdating. Hindi naman nagmamadali si Sean na kidnapin siya. Masyadong madali ang pakikitungo sa isang batang babae.
Sa halip, kinuha niya ang isang painting na iginuhit ni Geng Ziking. Parang pamilyar ang painting. Ito ay nasa isang Swiss-style na kastilyo. Isang gwapong lalaki ang nakahawak sa kamay ng isang European blonde, at tumatalon sa bintana. Sa likod nila, hinahabol sila ng isang grupo ng masasamang tao. Isang bayani na nagel iligtas sa isang dalagang nasa pagkabalisa. Inakala ni Sean na isa lamang itong ordinaryong pagpipinta ng isang bayaning nagel iligtas ng kagandahan, ngunit bigla niyang napagtanto na may nakasulat na salitang, Hudson, sa damit ng lalaking ito. Bakal. Michael Hudson. Ito ay sina Michael at Lotta. Biglang napagtanto ni Smith na ang kastilyong ito ay ang kastilyo ng pamilyang Swiss Smith na tinitirhan niya sa loob ng maraming taon. Ang eksenang ito ay ang oras na palihim na pumasok si Michael upang iligtas si Lotta nang nasa labas si Sean at ang kanyang asawa. Pagkabalik ni Sean, espesyal niyang sinuri ang mga surveillance camera. Tumalon nga sa bintana sina Michael at Lotta. Medyo natarante si Sean. Paano nalaman ni Geng Ziking ang mga detalye? Wala siya sa oras na iyon. Labas. Utos ni Geng Ziking, ngunit nakatutok pa rin siya sa kanyang pagpipinta at hindi tumitingin. Narinig niyang may pumasok sa silid, ngunit naisip niya na isa lang iyon sa mga katulong niya. Lumapit si Sean dala ang painting. Geng Ziking, paano mo nalaman na tumalon sina Michael at Lotta sa bintana ng bahay ko? Noon lang napagtanto ni Geng Ziking na dalawang estranghero ang pumasok sa studio. Siya ay likas na umatras ng isang hakbang at ang kanyang brush ay nahulog sa lupa. Sino ka? Bakit mo sinasabi na tahanan mo ang kastilyo ng pamilya Smith? Ikaw ba ang demonyong iyon? Kabanata 838, Evil Plan isang tagumpay. Pumalaklak si Sean. Bakit gusto ninyong tawagin akong demonyo mula sa 8 dakilang pamilya? Sino ang nagbigay sa akin ng titulong ito? Hindi ko ito masyadong gusto. Dahil sa masasamang aksyon ni Sean, ang mga tao mula sa 8 dakilang pamilya ay tinatrato siya na parang isang masamang demonyo. Napagtanto ni Geng Ziking na ang lalaking nasa harap niya ay ang demonyo na si Sean na kumokontrol sa pamilya Smith sa loob ng ilang dekada. Agad siyang natarante at natakot. Umusad patungo sa bintana, at sinubukang buksan ang bintana at sumigaw ng tulong. Tulong. Bibigyan kaya siya ni Sean ng pagkakataon na alertuhan ang kanyang mga bodyguard. Isang maliit na pusa ang lumipad palabas. Gumamit ng lubid si Sean para itali ang leeg ng pusa at hinailan ng malakas. Si Geng Ziking, na nasa bintana na, ay biglang umatras mula sa bintana at bumagsak sa lupa. Lumapit si Sean at sinabi kay Geng Ziking, huwag ka nang magpumiglas. 7 araw na akong nagtatago dito, just biding my time. Sa tingin mo ba ako ay kikilos ng padalos-dalos? Walang magliligtas sa iyo, anak. Kinasusuklaman siya ni Geng Ziking, ngunit wala siyang magagawa. Patuloy na hinahangaan ni Sean ang painting. Ang mga kasanayan sa pagpipinta ni Geng Ziking ay masasabing nasa master level. Nakita ito ni Sean na nakalulugod sa mata. Hindi mo pa ako sinasagot. Paano mo nalaman ang nangyari sa bahay ko? Nandoon ka rin ba? Si Geng Ziking ay nasa lupa pa rin. Sinabi sa akin ni Lotta, naiinis niyang sabi. Mabuti kaming magkaibigan ni Lotta. Madalas tayong mag-usap sa virtual world. Ito ay hindi masyadong nakakagulat. Magkasing edad lang sina Geng Ziking at Lotta. Pareho silang anak ng 8 dakilang pamilya, at parehong cute-looking. Hindi nakakagulat na naging magkaibigan sila. Naliwanagan si Sean. Kaya si Lotta ang nagsabi sa iyo. Dapat inaasahan ko na magiging mabuting kaibigan ka sa kanya. Hehe. Speaking of which, half my daughter si Lotta. Ako mismo ang nagpalaki sa kanya. Habang sinasabi niya ito, mukhang proud na proud si Sean nang magsalita siya tungkol kay Lotta. Lumuwa si Geng Ziking at mapang-asar na sinabi, ikaw na demonyo, huwag mong isipin na hindi ko alam na hindi mo tinuring si Lotta bilang iyong anak. Kung hindi siya nailigtas ni Michael sa tamang panahon, baka nadungisan mo na si Lotta. Tumawa si Sean. Wow, alam mo rin yon. Mukhang napakabuti mong magkaibigan ni Lotta, hindi masama. Well, it's indeed my greatest regret na hindi ko nakuha si Lotta. Pero maganda ka rin. Baka mapalitan mo si Lotta at tulungan akong bumawi sa panghihinayang na ito. Tinuraan ni Geng Ziking ang mukha ni Sean. Mangarap pa. Galit na galit si Geng Ziking. Hindi naman galit si Sean.
Pinunasan niya ng tisyo ang laway sa mukha niya at umiling. Thirst, thirst, thirst. Mukhang hindi masyadong kultura ang mga inapo ng 8 dakilang pamilya. Hindi sila kasing sibilisado ng mga tao sa aking maliit na bayan. Walang dumura sa mukha ng iba. At most, maglalaway lang sila sa lupa. Hindi isinasa puso ni Sean ang pagtanggi ni Geng Ziking. Malapit nang makipagpalitan ng isip si Paris Gilden kay Geng Ziking. Sa oras na iyon, ang katawan ni Geng Ziking ay ganap na niyang kontrolado. Siya ang babae ni Sean. Maaari siyang matulog sa katawan ni Geng Ziking anumang oras na gusto niya noon. Nagustuhan ni Sean ang katawan at pagkakakilanlan ni Geng Ziking. Nagpasya siyang hayaan si Paris Gilden na makipagpalitan ng isip sa kanya. Bang! Nawala ng malay si Sean kay Geng Ziking at binuhat siya palabas ng tirahan ni Geng. Hindi iniwan ni Sean ang susyo. Sa halip, inutusan niya ang kanyang koponan na ilipat ang lahat ng kagamitan at materyales na kailangan para sa pamamaraan ng mind transplant dito. Gusto niyang kumpletuhin ang pamamaraan ng mind transplant dito at hayaan ang bagong Geng Ziking na bumalik sa tirahan ni Geng para magtrabaho para sa kanya. Nang muling magising si Geng Ziking, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa operating table na nakakaf ang kanyang mga kamay at paa, hindi makagalaw. Si Geng Ziking ay natakot. Demonyo ka. Ano ang ginagawa mo sa akin? Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ang nanay ko? Kapag nalaman ng nanay ko na gusto mo akong patayin, hindi kanya bibitawan. Pumalaklak si Sean. Sinong nagsabing gusto kong patayin ang anak ni Madam Geng? Mabubuhay si Geng Ziking, ngunit mamamatay ka. Hindi naintindihan ni Geng Ziking ang ibig sabihin ni Sean at tumingin sa kanya ng may pagkalito. Hindi ba siya si Geng Ziking? Bakit niya sinabi na mabubuhay si Geng Ziking ngunit siya ay mamamatay? Sabi ni Sean, let me ask you a question. Sagutin mo ako ng tapat. Ano ang sikreto ng iyong pamilya Geng? Anong mga armas ang mayroon ka na maaaring lumaban sa pamilya Rong? Si Geng Ziking ay isang matigas ang ulo na babae. Tinukot siya ni Sean, bakit kusa nitong sasabihin sa kanya ang mga sikreto? Bitawan mo ako, ***starred ka. Wala akong sasabihin sa'yo. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Sean. Ayos lang kung hindi mo sasabihin ngayon. Tatanungin ulit kita pagkatapos maging ikaw ni Paris Gilden. Naniniwala akong handa kang magsabi ng kahit ano pagdating ng panahon. Hindi pa nasaksihan ni Geng Ziking ang nakakatakot na pamamaraan ni Sean. Tiyak na sasabihin niya sa kanya ang lahat ng nalalaman niya pagkatapos niyang maranasan ang mga ito. Inutusan ni Sean ang mga kawani ng laboratorio, simulan ang proseso para sa pamamaraan ng mind transplant ni Paris Gilden at Geng. Babalik ako dito pagkalipas ng 2 araw. Oo. Makalipas ang 2 araw. Nang bumalik si Sean, matagumpay na nakumpleto ang pamamaraan ng mind transplant ni Paris Gilden at Geng Ziking. Naka-adjust na rin silang dalawa sa bago nilang katawan. Ang unang taong nakita ni Sean ay si Geng Ziking. Paris Gilden na siya ngayon. Master Sean. Ang bagong Geng Ziking ay masayang itinapon ang sarili sa mga bisig ni Sean. Ha. Inabot ni Sean at hinawakan ang cute na mukha ni Geng Ziking. Kaya niyang gawin ang lahat sa kanya ngayon. 2 araw na ang nakalipas, si Geng Ziking ay napakalaban. Pero ngayon, siya ay nasa kanyang awa. Paano na, Paris? Gusto mo ba ang katawan na ito? Tanong ni Sean. Paris Gilden, tumango. Sobrang gusto ko. Napakaganda at bata si Geng Ziking. Kung gagamitin ko ang katawan na ito para gumawa ng paraan sa Hollywood, tiwala ako na mas magiging sikat ako kaysa kay Scarlett Johansson. Napailing si Sean sa pagkabigo. Isa kang hanggal na babae na puro entertainment industry lang ang alam. Anak ka na ni Madam Geng ngayon. Ano ang kailangan mo sa Hollywood? Iyan ay isang bagay na ginagawa lamang ng mga babaeng mababa ang antas. Gusto kong sanayin mo ang pagiging Geng Ziking mula ngayon. Pattern ng pananalita, kilos, pagpipinta at lahat ng iba pa. Naiintindihan mo ba? Paris Gilden, tumango. Okay, makikinig ako kay Master Sean. Tiningnan ni Sean ang cute na mukha ni Geng Ziking at hindi napigilan ang sarili. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, let's go, baby. Pagsilbihan mo muna ako ng ilang oras. Mamaya, tatanungin ko ang totoong Geng Ziking tungkol sa sekreto ng pamilya niya. Kabanata 839, pinabayaan ko si Michael.
Si Geng Ziking ay parehong cool at cute, magiting at maganda. Ang kanyang pagkatao ay katulad ng kay Lota. Ngunit dahil ang kanyang katawan ay inookupahan ng Paris Hilton, nagbago ang pagkatao ni Geng Ziking. Mula sa isang cute na maliit na batang babae, siya ay naging isang matapang at walang pigil na babae na nasa industriya ng entertainment sa loob ng maraming taon. Ang bagong Geng Ziking ay napakasaya na nagsilbi kay Sean ng ilang oras. Si Sean ay nasiyahan at nasiyahan. Sa wakas ay nakakuha siya ng isa pang batang babae upang bumawi sa kanyang panghihinayang kay Lota. Hinitian niya si Geng Ziking habang nagbibihis, pagkatapos ay hinawakan niya ang maikling buhok nito ng magaspang at ngumiti. Hahaha, pag nalaman ni Geng Anli na nakitulog ako sa anak niya, magagalit siya at utusan niya ako ng pagpatay. Ang batang iyon, si Geng Weilan, marahil ay hindi rin ako bibitawan. Si Geng Ziking ay hindi isang simpleng babae. Masyadong kahanga-hanga ang kanyang background. Isang taong kasing tiwala ni Sean ang maglalakas loob na puntiryahin siya. Ang sino mang humipo kay Geng Ziking ay mamamatay ng isang pangit na kamatayan. Habang sinusuot ni Geng Ziking ang kanyang damit, nagtanong si Sean. Paris, hindi ba comfortable ang ulo mo? Nararamdaman mo ba na ang iyong isip ay hindi tugma sa katawan na ito? Sumagot si Paris Hilton, nakaramdam ako ng hindi komportable pagkatapos ng operasyon. Hindi ako makalakad. Mas maganda ako ngayon basta hindi ako tumitingin sa salamin. Hindi pa rin siya sanay sa tuwing tumitingin siya sa salamin at may nakikita siyang ibang taong nakatingin sa kanya. Sa mga seryosong kaso, mahihilo siya. Tumango si Sean. Oo, kung nakakaramdam ka ng anumang kakulangan sa ginhawa, dapat mong ipaalam kaagad sa akin. Pagkatapos ng lahat, siya ay magpapalit ng isip kay Rong Beilan sa susunod. Sa makatuwid, labis siyang nag-aalala tungkol sa kalusugan ng post-procedure ni Paris Hilton. Sa sandaling magkaroon siya ng anumang masamang epekto, sususpindihin ni Sean ang kanyang plano na sumailalim sa pamamaraan ng mind transplant. Oo, Master Sean? Masunarang sagot ni Paris Hilton. Isinuot ni Sean ang kanyang damit at ngumiti. Tara na, baby. Sumama ka sa akin para tanungin ang dating ikaw. Ang tinutukoy ni Sean ay ang totoong Geng Ziking, na ngayon ay nasa katawan ni Paris Hilton. Dumating sila sa isang kwarto. Habang papalapit sila ay nakarinig sila ng mga kalabog na parang may ibinabato. May boses din ng babae. Kilalang kilala si Sean sa boses na ito. Si Paris Hilton iyon, na ngayon ay si Geng Ziking. Itinulak ni Sean ang pinto at pumasok. Nang makita niyang madilim na ang silid, binuksan niya ang mga ilaw. Nakita niya si Paris Hilton, na ang buhok ay magulo at sira-sira ang mga bagay. Napangiti si Sean. Anong problema, Ms. Ziking? Bakit ba napaka-irritable mo? Hindi ka ba nasisiyahan sa bagong katawan na inayos ko para sa iyo? Hindi ba nila pinahintulutan kang makita ang iyong kasalukuyang hitsura? Napakaganda mo ngayon. Isang tao, magdala ng malaking salamin at hayaang humanga si Ms. Ziking sa kanyang kasalukuyang kagandahan. Hindi. Walang salamin. Ayokong makakita ng salamin. Si Geng Ziking ay sumisigaw ng ligaw. Dati, nakita niya ang kanyang bagong pagkatao sa salamin at napagtanto na nagbago siya mula sa isang cute na babaeng Chinese sa isang mas matandang babaeng Caucasian. Kahit na si Paris Hilton ay itinuturing na isang tanyag na tao, ang kanyang karera sa pag-arte ay nagkaroon ng napakaraming iskandalo. Maraming tao ang napupuot sa kanya. Bukod dito, ang kanyang mga malalaswang larawan ang pinakasikat na bahagi niya ngayon. Bilang karagdagan, si Geng Ziking ay mula sa dakilang pamilyang Geng at ipinagmamalaki ang kanyang marangal na katayuan at pamana ng Chino. How could she take it ngayong bigla na lang siyang naging isang matandang artistang Amerikano na may kilalang reputasyon? Sa wakas ay nalaman ni Geng Ziking kung gaano kalakas si Sean. Hindi na siya naglakas loob na labanan siya. Lumuhad siya sa harapan niya at umiyak. Please, palitan mo ako. Ayokong maging itong babaeng ito. Pakiusap palitan mo ako. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Pwede akong matulog sa'yo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Basta palitan mo ako. Tumawa ng malakas si Sean. Ahaha, huli na. Ngayon lang ako natulog sa katawan mo. Sa sandaling ito, pumasok si Paris Hilton. Inukupan ni Paris Hilton ang katawan ni Geng Ziking ngayon. Nang makita siya ng totoong Geng Ziking, galit siyang bumangon at gusto siyang patayin.
Pero pinigilan siya ng mga kampa ni Sean. Ibalik mo yan. Ibalik mo ang katawan ko. Mga demonyo kayo. Umiyak at sumigaw si Geng Ziking. Napangiti si Sean. Geng Ziking, hindi ko inaasahan na virgin ka pa sa edad na 20. Thirst, thirst, thirst. Iba talaga ang mga top-notch na pamilya. Ang kanilang pagpapalaki ay higit na mas mahusay, hindi tulad ng mga ordinaryong karaniwang tao na nagsimulang makipag-date sa unang bahagi ng middle school. Hehe, I'm very honored to be your first man. Ang tagal mong itinatangi ang virginity mo, buti na lang ako ang nagsamantala sa huli. Hindi mo naman inaasahan yun, di ba? Napagtanto ni Geng Ziking na ang kanyang orihinal na katawan ay nasira na ni Sean. Naiiyak siya sa poot at galit. Naglakad si Sean at pinanood ang pagtulo ng kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Nagpatuloy siya sa mga masasakit na salita. Napansin ko na nag-study ka tuwing hapon at lahat ng paintings mo ay related kay Michael. Kung hindi ako nagkakamali, gusto mo si Michael di ba? Hehe, gusto mo bang maging Michael ang una mong lalaki? Hahaha, anong gagawin? Inagaw ko na ang virginity mo ngayon. Ha. Michael, ito ay kabayaran. Inalis mo ang aking lota, kaya kukunin ko ang iyong Geng Ziking. Umasal si Sean na parang nakaganti, pero inaalo lang niya ang sarili niya. Sa totoo lang, hindi nagustuhan ni Michael si Geng Ziking. Halos hindi niya napansin ang babaeng ito. Ang pagmamahal ni Geng Ziking sa kanya ay hindi nasusuklian. Magkagayunman, magagalit pa rin si Michael kung malalaman niyang binubuli ni Sean ang isang babaeng may gusto sa kanya. Tama na, tumigil ka na sa pagsasalita. Mangyaring huwag banggitin ang pangalan ni Michael. Pakiramdam ko binaigo ko siya. Umiyak si Geng Ziking. Wala siyang magawa sa nangyari. Hindi na siya si Geng Ziking. Ang kanyang katawan ay si Paris Gildan. Ang pagkakakilanlan at katayuan ni Geng Ziking ay hindi na kanya. Malamig na ngumuso si Sean. Isa pang B** na ginayuman ng brat Michael na yan. Ang mga may gusto kay Michael ay puro B** chase. Bakit ayaw mo sa akin? Ako ang malaking shot na mangibabaw sa mundo sa hinaharap. Siya ay sapat na maswerte na maging ang Diyos. Kung wala ang mga kakayahan ng isang Diyos, wala siya. Anong karapatan niyang ikumpara sa akin? Malakas na bulalas ni Geng Ziking. Ano ang sinabi mo? Michael ay isang deity Michael. Siya ang bagong Diyos. Ngayong nasa ilalim na ng kontrol niya si Geng Ziking, hindi natakot si Sean na sabihin sa kanya ang totoo. Tama iyan. Si Michael ang bagong Diyos. Tinulungan niya akong tapusin ang mind transplant procedure sa loob lamang ng kalahating taon. Bahagyang responsable din siya sa katotohanang ikaw na ngayon ang Paris Gildan. NANGIBABAW ang INABANDUNANG asawa. T840 ang lihim ng pamilya Geng. Kabanata 840 ang lihim ng pamilya Geng. Bamuka ang bibig ni Geng Ziking sa lubos na hindi makapaniwala. Si Michael talaga ang lalaking nagustuhan ni Geng Ziking. Noon pa man ay curious siya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang makabuluhang babae sa buhay ni Geng Ziking ay parehong may gusto kay Michael. Dahil dito, naging interesado siya sa kanya. Ang dalawang babae ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Lota at ang kanyang ina na si Geng Anli. Kapag nag-uusap sina Geng Ziking at Lota, madalas na pinag-uusapan ni Lota si Michael. Unti-unti, sa ilalim ng impluwensya ni Lota, naramdaman din ni Geng Ziking na si Michael ay isang napakakaakit-akit na tao. Medyo naging interesado siya sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Michael ang magiging bagong Diyos. Napatulala si Geng Ziking ngunit hindi ito pinansin ni Sean. Hiniling na lang niya sa kanyang nasasakupan na magdala ng dumi. Pagkaupo, pinag-cruise niya ang kanyang mga paa at sinabi kay Geng Ziking. Ngayon, tanungin ulit kita. Ano nga ba ang sekretong sandata ng iyong pamilya Geng? Paano lalaban ang pamilya mo sa pamilya Rong? Gusto pa rin ni Geng Ziking na maibalik ang kanyang katawan kaya nagtanong siya, kung sasabihin ko sa iyo, maaari mo ba akong palitan? Ngumuso si Sean. Sa iyong sitwasyon ngayon, iniisip mo pa rin na maaari kang makipagtawaran sa akin. Kinagat ni Geng Ziking ang kanyang labi. Alam niyang napakabisyo ni Sean at sa wakas ay nagpaubaya na siya. Sige, sasabihin ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ang sikreto ng pamilya Geng. Nagdouble din kami sa mga armas ng laser.
Hindi kami mababa sa pamilya Addington. Gayunpaman, ang aming pangunahing focus ay mga bombang papel. Mga bombang papel. Magsindi na sana ng sigarilyo si Sean nang marinig niya ito. Natigilan siya. Ano ang ibig mong sabihin ng mga bombang papel? Ginawa ng aming pamilya ang pinakamalaking hilingan ng papel sa mundo. Paliwanag ni Geng Ziking. Nabili na rin namin halos lahat ng paper mill sa mundo. Ang papel na ginagawa namin ay ipinamamahagi sa buong mundo, lalo na sa teritoryo ng pamilya Rong at sa US. Patuloy na hawak ni Sean ang kanyang sigarilyo at hindi ito sinindihan ng matagal. Seryoso siyang sumimangot. Bakit partikular ang pamilya Rong at ang US? Anong antas ng pinsala ang maaaring gawin ng mga bombang papel na ito? Seryosong tanong ni Sean. Bigla niyang naalala ang pagkikita namin ni Michael noong huling pag-aari niya si Emily. Napagtanto agad ni Michael na baka may nakatagong gamit ang papel na nasa mesa ni Geng Anli. Hindi masyadong inisip ni Sean noong mga oras na iyon. Pakiramdam niya, kahit may something sa papel na iyon, hindi iyon gaanong kabuluhan. Hindi niya inaasahan na ito ang magiging pangunahing imbensyon ng pamilya Geng. Sinabi ni Geng Ziking, ang aking ina ay palaging itinuturing ang pamilya Rong at ang US bilang ang pinakamalaking banta. Sa makatuwid, kailangan nating mag-imbak ng mas maraming papel hanggat maaari sa mga teritoryong ito. Sa ganoong paraan, magkakaroon tayo ng garantiya. Naintindihan naman agad ni Sean. Kung ang mga papel na iyon ay maaaring sumabog, sila ay direktang banta sa pamilya Rong at sa US. Itinapon ni Sean ang hindi sinindihang sigarilyo sa lupa at nagtanong, pwede bang pasabugin ang mga papel na ito? Gaano sila kalakas? Hindi nag-alinlangan si Sean na ang mga papel na ito ay nakapasok na sa teritoryo ng pamilya Rong at sa US. Kung tutuusin, sinong walang papel sa bahay? Ang mga libro, magazine, dokumento ng kontrata at maging ang mga carton ay kailangan ng mga bagay. Sumagot si Geng Ziking, ang isang piraso ng papel ay walang gaanong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nasa chain reaction at multiplier effect. Hanggat may sapat na papel, ang lakas ng pagsabog ay doble sa bawat minutong lumilipas. Hindi lang isang pagsabog. Magkakaroon ng maraming pagsabog, bawat isa ay mas malakas kaysa sa dati. Sabi ng nanay ko, sa maximum, kayang alisin ng mga paper bomb natin ang isang maliit na bansa. Wala ni isang talim ng damo ang muling tatubo sa lupa. Walang maiiwang buhay. Napabuntong hininga si Sean. Mukhang minamaliit niya ang mga papel na iyon. Hindi niya inaasahan na ang isang maliit na piraso ng papel ay magkakaroon ng gayong nakakatakot na kapangyarihan kapag pinagsama-sama. Walang depensa. I mean, hindi ba pwedeng gumamit tayo ng mga fire extinguisher para ma-neutralize ang mga ito? Tanong ni Sean. Sinabi ni Geng Ziking, imposible. Ang mga papel na ito ay gawa sa pinaka-espesyal na material sa mundo. Ang mga kemikal na pampasabog ay napakatatag din at hindi maaaring neutralisahin. O hindi bababasa, ang aming pamilya ay nagsaliksik sa loob ng 20 taon ngunit hindi pa nakakabuo ng anumang bagay na makakapigil sa aming mga bombang papel. Kapag nag-apoy, ang tanging solusyon ay tumakbo. Nagtaka si Sean sa dila. Nakakatakot. Ang pamilya Geng ay talagang pangalawa lamang sa mga Rong. Bagay talaga sila. Hehe, mukhang binantayan mo ang pamilya Rong. Ikaw na ang nagsusupply ng pinakamaraming papel sa kanila. Naiisip mo bang labanan sila balang araw? Sabi ni Geng, pinuprotektahan lang namin ang sarili namin. Sabi ng nanay ko, hindi maarak ang pamilya Rong. Ang pamilya Geng ay malamang na higit sa 100 taon sa likod nila. Wala kaming lakas ng loob na makipagkompetensya sa kanila. Sana lang hindi nila tayo atakihin. Hindi mapigilan ni Sean ang kaba nang marinig niya ito. Sinabi nga ni Madam Geng na 100 taon sila sa likod ng pamilya Rong. Sa totoo lang, ang mga bombang papel na ito ay nakakatakot na kay Sean. Kung gusto ng pamilya Geng na patayin si Sean, kahit saan man siya magpunta sa lungsod, malamang na siya ay papatayin. At mas malakas si Rong Belan. Nag-aalala ngayon si Sean na hindi niya mahuli si Rong Belan at makipagpalitan ng isip sa kanya. Gayunpaman, pinalakas din nito ang kanyang determinasyon na kunin ang lugar ni Rong Belan at kontrolin ang pamilya Rong. Naglakad si Sean patungo kay Geng Ziking at seryosong nagsabi, sabihin mo sa akin kung paano pasabugan ang papel.
Kung alam ni Sean kung paano pasabugin ang mga papel na ito, maaari niyang pasabugin ang mga papel sa tirahan ng pamilya Rong at lumikha ng isang malaking distraction. Sa oras na iyon, maaaring samantalahin ni Sean ang kaguluhan upang mahuli ng buhay si Rong Beilan upang makipagpalitan ng isip sa kanya. Pagkatapos noon, maaari na niyang opisyal na kunin ang pamilya Rong. Umiling si Geng Ziqing. Hindi ko alam. Hindi sinabi sa akin ni Mama. Smack. Tinampal ni Sean ang kanyang mukha at nag-aalalang nagtanong, sasabihin mo ba sa akin o hindi? Nakaramdam ng matinding hinagpis si Geng Ziqing. Hindi ko talaga alam, I swear. Ang aking ina ay hindi kailanman nagsasabi sa akin ng alinman sa mga sekretong militar na ito. Natatakot siya na baka magkagulo ako. Sa pangalawang pag-iisip, may kabuluhan ang sinabi ni Geng Ziqing. Kung tutuusin, bata pa si Geng Ziqing. Paano kung pabigla-bigla niyang napagdesisyonan na pasabugin ang papel na nakatanim sa pamilya Rong dahil lang sa masama ang loob niya isang araw? Pumalaklak si Sean. Ganoon ba? Dahil hindi mo alam, sige. Wala ka ng silbi. Pwede ka nang mamatay. Mga lalaki, ipadala siya sa kanyang paraan. Papatayin ni Sean si Geng Ziqing. Hindi. Huwag mo siyang patayin. Habang nakaluhod si Geng Ziqing sa lupa at umiiyak, nakiusap si Paris Gilden kay Sean. Kabanata 841, gusto kong ipanganak ang batang ito. Si Paris Gilden, na nagbago na bilang Geng Ziqing, ay tumingin sa kanyang dating sarili, ang 29 anyos na katawan na inaalagaan niya araw-araw. Sumakit ang puso niya. Habang umiiyak si Geng Ziqing, nakaramdam din ng kilabot si Paris Gilden. Si Paris Gilden ay nakatayo sa gilid at nakatingin kay Geng Ziqing. Sa isang sandali ng kahinaan, kinuha ni Paris Gilden ang kanyang lumang pagkakakilanlan. Si Paris Gilden ay isang artista at para siyang nanunood ng isang drama sa telebisyon at nakita ang kanyang karakter na naghihirap. Hinawakan ni Paris Gilden ang braso ni Sean at nagmamakaawa. Master Sean, mangyaring huwag siyang patayin. Ginagamit niya ang dati kong katawan. Hindi ba't ang pagpatay sa kanya ay katumbas ng pagpatay sa akin? Walang gaanong kapit si Sean sa katawan ni Paris Gilden. Ngumiti lang siya. Nakakatuwang babae. Ano ang pinagsasabi mo? Ikaw na si Geng Ziqing ngayon. Geng Ziqing ay ikaw. Ang dati mong katawan ay walang kinalaman sa iyo. Hindi. Umiling si Paris Gilden, halos hindi na mapigil ang pag-agos ng mga luha. Yun pa rin ang 29-year-old kong katawan. At saka, lagi kong nararamdaman na isa ako sa pinakamagandang babaeng celebrity sa mundo. Maingat kong inalagaan ang aking sarili at napanatili ang aking anyo at kagandahan. Hindi ako papayag na patayin mo siya at gawing nabubulok na bangkay ang katawan ko. At saka, nasa katawan pa rin ang anak natin. Medyo inis na si Sean ngayon. Malakas niyang saway. Sinabi ko na sayo na hindi natin yan anak. Magiging may dugong maharlika ang ating anak. Kapag ako ay naging Rong Beilan, ay papabuntes kita sa isang bata. Magiging totoong anak natin yan. Hindi itong ordinaryong B***starred. Tinawag talaga ni Sean na ab***starred ang anak. Parang bumaba ang tingin niya sa background niya. Kahit na ang kanyang mga kakayahan ay walang kapantay sa mundo, palagi niyang sinisisi ang mundo sa pagiging hindi patas at kinasusuklaman ang kanyang kapalaran. Nais niyang ipanganak sa isang mayaman, marangal na pamilya tulad ng 8 lihim na pamilya. Nais niyang maging katulad ni Michael at makipag-date sa mga anak ng mayayamang pamilya at maglakbay sa mundo. Gayunpaman, ang kanyang tunay na pamilya ay naglapana sa dilim. Ang kanyang pamilya ay umasa sa mga kasuklam-suklam na pamamaraan upang mabuhay at si Sean ay nanirahan sa mga anino mula noong siya ay ipinanganak. Wala siyang kaibigan. Nagdulot ito ng sobrang baluktot ng kanyang pagkatao. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran. Nanumpa siya na kahit sinong anak niya ay hindi magmamana ng makapangyarihan ngunit maitim na pamamaraan ng pamilya Handley. Sa halip, umaasa siya na ang kanyang anak ay maaaring maging isang matuwid na miyembro ng isang marangal na pamilya. Hindi nang ahas si Paris Gilden na pabulaanan si Sean. Lumuhad siya sa lupa. Master Sean, mangyaring huwag patayin ang matandang ako dahil sa buong puso kong paglilingkod sa iyo ngayong taon. Napatingin si Sean kina Geng Ziqing at Paris Gilden. Nag-aatubili din siyang pabayaan si Paris Gilden. Sige, pwede ko siyang ilibre pansamantala. Gayunpaman, ang bata sa kanyang tiyan ay hindi dapat ipanganak.
Ang ordinaryong B** star na iyon na may mga lumang gene ay hindi karapat-dapat na magmana ng aking kaharian. Dahil doon, galit na lumabas si Sean. Si Paris Gilden at Geng Ziking lamang ang naiwan sa silid. Nagkatinginan silang dalawa ng may halong emosyon sa kanilang nakaraan. Ito ay isang hindi akalain na eksena. Si Paris Gilden ay naging Geng Ziking. Bagamat nagbago na siya mula sa isang pheasant at naging isang phoenix, na-miss niya pa rin ang kanyang nakaraan. Para itong isang taong naglalaro ng video game at pakiramdam na hindi sapat ang kanilang kasalukuyang karakter. Maaari silang gumastos ng pera upang magrente ng isang account na may mas makapangyarihang karakter na laruin sa loob ng ilang oras. Marahil ang inuupahang karakter ay mas mahusay na gamit at may mas mataas na antas. Bilang resulta, ang manlalaro ay maaaring manalo laban sa lahat ng kanyang mga kalaban at makaranas ng isang pakiramdam ng tagumpay. Gayunpaman, ang inuupahang karakter na ito ay hindi nilinang ng manlalaro at hindi siya magkakaroon ng anumang malalim na damdamin o kalakip dito. Kahit na ang orihinal na karakter na kanyang nilinang ay napakasama, siya ay makaramdam pa rin ng sobrang nostalgic. Alam ni Geng Ziking na pinahahalagahan pa rin ni Paris Gilden ang kanyang lumang katawan. Mabilis niyang hinawakan ang kamay niya at nagmamakaawa. Ms. Gilden, nakikiusap ako na ipagpalit mo ang ating mga katawan. Kaya kung sumang-ayon sa kahit anong gusto mo, bibigyan kita ng 100 bilyon, hindi, 1 trilyong dolyar. Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Diba celebrity ka? Susuportahan kita at gagawin kitang pinakasikat na female celebrity sa mundo. I swear, kaya ko ta. Ang pamilyang Geng ay mapapasikat ka sa buong mundo sa loob lamang ng ilang minuto. Kung nakilala ni Paris Gilden si Geng Ziking nang mas maaga at narinig ito, magiging masaya siyang sumunod. Umiling si Paris Gilden. Paumanhin, Geng Ziking. Huli na. Huli na. Hindi ko kayang suwayan ang utos ni Master Sean. Gusto niyang gamitin ang kasalukuyang ako para makipag-ugnayan sa iyong ina at pagkatapos ay gamitin ang iyong pamilya para harapin ang pamilya Rong. Hindi niya kami papayagan na bumalik. Bilang karagdagan, mula sa isang teknikal na pananaw, sinabi ni Michael na ang pamamaraan ng mind transplant ay maaari lamang gawin ng isang beses. Imposibleng magbago tayo ngayon. Nabigo si Geng Ziking. Sinabi talaga ni Michael yan. Tumanggo si Paris Gilden. Oo, hindi ko na kailangang magsinungaling sa iyo. Marahil sa hinaharap, iba ang mga bagay. Ngunit sa kasalukuyan, minsan lang tayo makapagpalit ng isip. Walang kwenta ang pagmamakaawa mo sa akin. Hindi ito magagawa. Kung pipilitin natin, pareho tayong mamamatay. Bumagsak si Geng Ziking, mukhang talunan. Naniniwala siya na hindi magsisinungaling si Paris Gilden sa kanya. Hindi sa naramdaman niyang mabuting tao si Paris Gilden, ngunit naniniwala siyang hindi magsisinungaling si Paris Gilden sa kanyang dating mukha. Saglit, nakaupo si Geng Ziking na parang palpak na lobo. Kinuha ni Paris Gilden ang kamay ni Geng Ziking. Maaari mo ba akong bigyan ng pabor? Walang sinabi si Geng Ziking. Hindi na siya makabalik sa dati at gusto pa rin ni Paris Gilden na tulungan siya. Bakit tutulungan ni Geng Ziking ang taong gumawa nito sa kanya? Gayunpaman, si Geng Ziking ay napaka-curious kung ano ang gusto ni Paris Gilden. Naging ganito na siya. Paano niya siya matutulungan? Sabi ni Paris Gilden, before we switched minds, I was pregnant with a child. Bagamat ayaw ni Master Sean sa batang ito, sana ay makita ko itong ipinanganak. Kahit anong isipin ni Sean, ang gaganda ng anak natin. Noon ko pa gustong magkaroon ng anak na babae. I am guessing magiging babae ito. Ang aking anak na babae ay magiging kasing ganda ko. Hindi, mas magiging maganda pa siya sa akin. Papasok ang anak ko sa entertainment industry. Siguradong magiging #1 beauty siya sa entertainment industry. Umaasa ako na magagawa ng aking anak na babae ang mga bagay na nabigo kong makamit sa aking buhay. Noong pumasok ako sa entertainment industry, wala akong pera o status. Upang umangat sa tuktok, upang may sama sa mga pelikula at maging pangunahing babae, kailangan kong matulog kasama ang mga malalaking boss, producer at direktor. Ngunit sa huli, ako ay nawasak ng ilang mga iskandalo. Maaari akong maging isang malaking bituin. Ang aking anak na babae ay hindi kailangang magbayad ng ganoong halaga. Kaya ko siyang bigyan ng daan. Kailangan lang niyang sundan ang landas. Geng Ziking,
Maaari mo ba akong tulungan? Ipanganak ang aking anak. Kabanata 842, tulungan mo akong ipanganak ang bata. Bagamat si Paris Gilden ay isa ng marangal na anak ng pamilya Geng, mayroon pa rin siyang damdamin para sa kanyang dating katawan. Tungkol sa kanilang mga orihinal na katawan, ang kanyang opinyon ay nag-iba mula kay Sean at ang pakikitungo niya sa kanya ay ibang-iba. Halimbawa, hindi pinahahalagahan ni Sean ang kanyang katawan. Minsan, ilang araw siyang hindi naghuhugas ng mukha o buhok. Hindi mahalaga kung siya ay mataba o payat. Sa kanyang opinyon, aabandonahin niya ang katawan na ito sa madaling panahon. Hindi niya ito sineryoso. Iba ito para kay Paris Gilden. Mula nang pumasok siya sa entertainment industry, araw-araw na siyang gumagamit ng face mask. Gumamit din siya ng pinakamahusay na mga produkto ng pangangalaga sa balat, nag-yoga at nagsagawa ng mahigpit na mga dieta upang mapanatili ang kanyang figure. Marami siyang nararamdaman para sa kanyang katawan dahil nag-effort siya dito. Higit sa lahat, buntis ang orihinal niyang katawan. Gusto niya ang batang ito. Si Geng Ziking ay isa ring matalinong babae. Hindi niya inisip ang paghihirap ng nangyari. Nang makita niyang kailangan ni Paris Gilden ang kanyang tulong, agad niyang tinalakay ang mga termino sa kanya. Basta pauwiin mo ako, pangako tutulungan kitang ipanganak ang sanggol. Nakipag-ayos si Geng Ziking. Umiling si Paris Gilden. Geng Ziking, napakawalang muwang mo. Paano kita mapauwi? Kung papauwiin kita, sasabihin mo sa nanay mo ang lahat. Hindi ba ako nasa panganib kong ganoon? Kapag nalaman ni Master Sean, hindi ka lang niya papatayin, papatayin din niya ako. Nag-isip sandali si Geng Ziking. Talagang imposible para kay Paris Gilden na payagan siyang umuwi. Ngunit muli, siya mismo ang makakahanap ng daan pauwi. Malumanay na sinabi ni Geng Ziking, Paris, dahil pinagpalit tayo ng tadhana, wala akong choice kundi tanggapin ito. Mas maganda ka sa akin. Walang bagay sa katawan na ito na hindi ako nasisiyahan. Kaya lang nakakatamad na mag-isa ako dito. Alam mo naman na mahilig akong gumuhit. May isang puting kahon sa aking studio. Naglalaman ito ng lahat ng aking mga tool at materyales sa pagguhit. Maaari mo bang tulungan akong dalhin ang kahon na iyon? Agad namang pumayag si Paris Gilden. Walang problema. Iyan ay isang madaling gawain. Maaari ko nang ipadala ang kahon sa iyo ngayon. Geng Ziking, ito ay mahusay. Napakabuti na handa kang tulungan ako. Manatili ka lang dito at magpinta at alagaan ang sanggol. Bibigyan kita ng pinakamasarap na pagkain. Dapat tulungan mo akong ipanganak ang bata. Si Geng Ziking ay nagbigay ng peking ngiti at tumango. Oo. Maaari ko bang kilalanin ang aking anak na babae bilang aking inaanak pagkatapos niyang ipanganak? Tiyak na napakaganda ng iyong anak. Ibinaba pa ni Paris Gilden ang kanyang bantay at masayang ngumiti. Silly girl, after your daughter is born, you will be her biological mother. Ako dapat ang ninang. Walang ibang sinabi ang dalawa. Inutusan ni Paris Gilden ang mga gwardya na bigyan si Geng Ziking ng pinakamahusay na paggamot. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Sean. Sa sandaling ito, pinaplano na ni Sean ang susunod niyang gagawin. Nang makitang abala si Sean sa pagpaplano, lumapit si Paris Gilden at nagtanong. Master Sean, anong balak mo? Napangiti si Sean. Ang pamamaraan ng mind transplant ay napatunayang matagumpay. Kasama ka, mayroon ng 10 matagumpay na kaso ng pagsubok. Ang mga pamamaraan ay naging maayos at walang masamang epekto. Kailangan kong magpasalamat kay Michael para dito. Ang kanyang gawa ay walang kamali-mali. At ngayon, alam na natin ang sikretong sandata ng pamilya Geng. Alam din natin na nagtanim sila ng mga bombang papel sa pamilya Rong. Lahat ay perpekto. Napagpasyahan kong pasabugin ang mga papel na bomba na inihatid ng pamilya Geng kay Rong Beilan. Kapag nag-away ang dalawang pamilya, papasukin ko si Rong Beilan para kumpletuhin ang mind transplant procedure kasama niya. Alam ni Paris Gilden na ito ang palaging pangarap ni Sean. Pinuri niya ito at tinanong. Ngunit paano natin papasabog ang mga bombang papel? Ang tanging nakakaalam kung paano ito gawin ay si Madam Geng. At baka ang anak niya. Kailangan ba nating harapin si Madam Geng? Umiling si Sean. Napakatalino ng matandang iyon. Magsimula muna tayo sa kanyang anak na si Geng Weilan. Bumalik ka na sa tirahan ni Geng.
Tulungan akong akitin si Geng Wailan sa lugar na ito. Makalipas ang mabilis na naglakad si Paris Gilden sa bayan kung saan nakatira ang pamilya Geng. Hello, Ms. Ziking. MS. Napakaganda ni Ziking ngayon. Pupunta ka ulit sa studio. Ang kagalang-galang na Ms. Ziking. Kahapon, tinanong ng asawa ko kung gusto mo kaming bisitahin, kung kailan maginhawa para sa iyo. Si Paris Gilden ay nasa katawan ni Geng Ziking ngayon, kaya marami sa mga karaniwang tao ang nagkusa na batiin siya habang siya ay naglalakad. Sobrang nasiyahan siya sa pakiramdam na ito ng pagiging maharlika. May ngiti sa labi, pumunta muna si Paris Gilden sa studio at nakita ang puting kahon na binanggit ni Geng Ziking. Casual niya itong pinagdaanan. Maraming sari-saring bagay sa kahon. Karamihan sa kanila ay mga kasangkapan at materyales na kailangan para sa pagpipinta. Hindi masusing sinuri ni Paris Gilden ang bawat item. Wala siyang alam sa pagpipinta. Bitbit ang kahon, lumabas si Paris Gilden at ibinigay ito sa isang utusan na nasa ilalim ng kontrol ni Sean. Itinuro niya sa kanya. Ibalik mo ito at ibigay kay Geng Ziking. Oo. Si Paris Gilden ay masayang tumingin sa maliwanag na sikat ng araw at bumulong sa sarili. Geng Ziking, kung tutulungan kita, kailangan mo rin akong tulungan. Huwag kang mag-alala, magiging mabuting Geng Ziking ako at magiging mabait sa iyong ina. Sa pag-iisip na ito, naglakad si Paris Gilden sa isang laboratorio sa ilalim ng lupa at natagpuan si Geng Wailan. Kuya. Kinaya ni Paris Gilden ang karaniwang mapaglarong paraan ni Geng Wailan at tinapik si Geng Wailan sa balikat mula sa likuran. Lumingon si Geng Wailan at nagtanong, Ziking. Saan ka pumunta kahapon? Hinanap ka ni nanay pero hindi ka niya mahanap. Sobra kaming nag-aalala. Ngumiti si Paris Gilden. Lumabas ako ng ilang araw. Sinabi ni Geng Wailan, sa susunod na lalabas ka, sabihin mo muna kay nanay, okay. Got it? Kuya? Masunaring sagot ni Paris Gilden bago nagpatuloy. Kuya, may relasyon ako. Ano? Ulalas ni Geng Wailan. Akala ko sinabi mo na ayaw mong makipag-date hanggang 25 ka. Inihanda na ni Paris Gilden ang kanyang mga linya. Anong gagawin? Nakilala ko na ang tamang lalaki. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kumunat ang noo ni Geng Wailan na para bang ayaw niyang makitang umiibig ang kapatid. Sino ang taong iyon? Siya ba ay mula sa isa sa 8 dakilang pamilya? Umiling si Paris Gilden. Lalong hindi nasisiyahan si Geng Wailan. Tirain mo. Hindi ito gagana. Nakatadhana kang pakasalan ng anak ni Rong Bailan. Hindi kompromiso si nanay sa isang alyansa ng kasal sa pamilya Rong. Nagpout si Paris Gilden, napakaganda pa rin ang karakter. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang artista, at buong-buo niyang nilalaro ang galit ni Geng Ziking. Sabi ni Paris Gilden, kahanga-hanga itong boyfriend ko. Sabi niya, American Kenpo expert daw siya, pero hindi ko alam kung totoo. Kuya, napakaalam mo. Maaari mo ba akong tulungang i-verify kung siya ang tunay na pakikitungo? Kabanata 843, inagaw si Geng Wailan. American Kenpo. American ba ang boyfriend mo? Nagulat si Geng Wailan. Tumanggo si Paris Gilden. Oo. Tuwang-tuwa si Mommy kay Michael kaya napukaw nito ang interes ko sa mga lalaking Amerikano. Hindi nakaimik si Geng Wailan. Paano may kukumpara ang American Kenpo sa ating Chinese Kung Fu? Ikaw ay mula sa isang lihim na pamilya sa China. Isa kang kahihiyan sa ating Chinese heritage. Nakitulog ka na ba sa kanya? Hindi nagsinungaling si Paris Gilden tungkol dito. Nahihiyang tumanggo siya. Lalong nagalit si Geng Wailan. Damn American punk. How dare he seduce my sister? Nasaan na siya? Bubugbugin ko itong B***** to death. Tuwang-tuwa si Paris Gilden. Mukhang hindi naman siya naawa sa boyfriend niya. Nasa Miami Beach siya. Tinagtagal, lumipad si Geng Wailan patungong Miami Beach kasama si Paris Gilden sa kanyang pribadong jet. Maganda ang panahon ngayon at maraming tao sa dalampasigan. Nakapatong sa buhangin ang mga payong na may iba't ibang kulay. Ang mga lalaki at babae ay nakahiga sa ilalim nila, nagsasaya. Mayroon ding mga taong lumalangoy sa dagat o gumagawa ng ilang sea sports. May isang marangyang yate na nakaparada sa kalapit na tubig.
Walang nang ahas na lumangoy dito. Kuya, nasa yate na iyon ang boyfriend ko. Tuwang-tuwang hinatak ni Paris Gilden si Geng Wylan. Tumango si Geng Wylan. Tara na. Tuturuan ko ng leksyon yung B***start na yan. Nagtungo si Geng Wylan sa yate at sumunod ang kanyang mga bodyguard. Nang makita ito, mabilis na sinabi ni Paris Gilden, Kuya, ordinaryong tao lang siya. Hindi mo naman kailangang magdala ng napakaraming subordinate, di ba? Natatakot akong matakot siya. Nagtiwala si Geng Wylan sa kanyang kapatid na babae ng 100%, kaya hindi siya nakabantay. Sige, sundan niyo akong dalawa. Iyong iba, maghintay dito. Oo. Sumakay sina Geng Wylan at Paris Gilden sa yate ni Sean kasama ang dalawang bodyguard. Ang yate ay napakalaki at maluho. Naisip ni Geng Wylan na maraming tao dito. Hindi bababasa, ang taong ito ay dapat magkaroon ng isang grupo ng mga underlings. Siyempre, kahit na ang taong ito ay may 100 alipin, sila ay mga ordinaryong tao lamang at hindi makakasama ni Geng Wylan. Gayunpaman, pagkatapos sumakay, napagtanto ni Geng Wylan na walang laman ang yate. Kuya, nasa taas siya. Ginabayan siya ni Paris Gilden sa tuktok ng madali. Sa sandaling ito, nakatayo si Sean habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nakaharap ang likod niya sa pasukan sa itaas na palapag habang nakatingin sa malayong dagat. Nang makita ang kaawa-awang pagtingin sa likod na ito ng isang maliit na lalaki na hindi gaanong nagpamalas ng pagkalalaki, nakaramdam ng matinding galit si Geng Wylan. Paanong mapapangasawa ng kanyang mahal na kapatid ang gayong tao? Sigaw ni Geng Wylan kay Sean, ikaw ang B***star na nanligaw sa kapatid ko at nag-claim na siya ay isang American Kenpo expert. Yung kumuha ng virginity niya. Ngunit patuloy na hinahangaan ni Sean ang tanawin at hindi tumugon. Galit na galit si Geng Wylan. Sagutin mo ako. Hindi mo ba ako naririnig? Si Geng Wylan ay nakatayo malapit sa lalaki at siya ay nagsasalita ng napakalakas. Medyo kalmado na rin ang hangin at alon. Walang paraan na hindi siya marinig ng lalaki. Dahil dito, alam ni Geng Wylan na sadyang binabaliwala siya ng lalaki at labis siyang nagalit sa tahasang pagpapakitang ito ng kawalang galang. Si Geng Wylan ang sinenyasan ng kanyang dalawang tauhan, na nagpapahiwatig na sila ay lumapit. Dahil ayaw mong magsalita, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Bugbugin mo siya at itapon sa dagat. Oo. Bagamat ang dalawang subordinate ni Geng Wylan ay mga lalaking kayang talunin ang tig-10 kalaban, mga baguhan lang sila sa harap ng isang tulad ni Sean. Lalapit pa lang silang dalawa ay may ginawa si Sean at nauwi sa laot ang mga lalaki. Ano? Laking gulat ni Geng Wylan nang makita ang kanyang dalawang pinakamay kakayahan na mga sakop na agad na pinatay at itinapon sa dagat. Sino ka? Nagpapanik si Geng Wylan. Dahan daw ang lumingon si Sean. Ginoo. Geng, long time no see. Ngumiti ng masama si Sean. Nagulat si Geng Wylan nang sa wakas ay nakita niya ang mukha ni Sean. Ikaw. Ikaw si Sean. Damn it. Nakilala ni Geng Wylan si Sean at alam niya na siya ay lubhang mapanganib na tao. Maging si Rong Belan ay itinuring siya bilang isang malaking banta. Agad siyang kumuha ng parang isang kahon ng gum sa kanyang bulsa. Swoosh! Agad na bumaril ang isang dart mula sa kamay ni Sean, na tumama sa kahon ng baril at sa kamay ni Geng Wylan. Pagkatapos ay dinampot niya ang gum box at tiningnan itong mabuti. Dapat itong distress signal transmitter, di ba? Gusto mong magpadala ng distress signal sa iyong mga subordinate o sa iyong ina, tama ba? Lalong namutla ang mukha ni Geng Wylan. Hindi niya inaasahan na marami pang nalalaman si Sean tungkol sa mga device ng pamilya Geng. Sa sandaling iyon, alam ni Geng Wylan noon na hindi siya makakatakas kay Sean. Tinulak niya si Paris Gilden patungo sa hagdanan. Hooray! Hindi na malaya ni Paris Gilden na gagawin niya ito. Hindi pa siya ganap na nakaka-adapt sa bago niyang katawan. Nahulog siya sa hagdan matapos itulak ni Geng Wylan. Buti na lang at hindi sila masyadong mataas at isang maikling hagdan lang. Bilang resulta, hindi siya nasugatan. Sumigaw si Geng Wylan, Ziking, tumakbo ka. Umuwi ka na at tawagan si mama para iligtas ako. Ngunit hindi si Paris Gilden ang tunay na Geng Ziking. Hindi niya samantalahin ang pagkakataong ito para makatakas. Galit na galit si Sean.
Hindi siya natinag sa ginawa ni Geng Weilan na inuuna ang buhay ng kapatid kaysa sa sarili niya, sa halip, inis siya nito. Smack! Lumapit si Sean at sinampal si Geng Weilan. May mali ba sa iyo? Bakit mo tinulak si ate? Paano kung masira ang mukha at paa niya? Tinawag ni Sean si Paris Gildan. Darling, okay ka lang ba? Tumayo si Paris Gildan at muling umakyat sa hagdan. Okay lang ako, Master Sean. Gulat na gulat, sinigawan siya ni Geng Weilan, Ziking. Bakit ka bumalik? Siya si Sean. Papatayin niya tayo. Napangiti si Sean. Hindi na kailangang sumigaw, Weilan. Hindi mo siya kapatid, kundi babae ko. Naunawaan ka agad ni Geng Weilan ang nangyayari. Hindi nakakagulat na naramdaman niyang medyo kakaiba si Ziking ngayon. Ang paraan ng pagsasalita niya at ang mga salitang ginamit niya ay hindi masyadong tama. Alam ni Geng Weilan na magaling si Sean sa pagkontrol sa mga tao at naisip na kinokontrol na ngayon si Geng Ziking. P***starred, kinokontrol mo ba si ate? Anong gusto mo? Napangiti si Sean. To be precise, permanente na ngayon ang isip ng babae ko sa katawan ng ate mo. Ngunit walang saysay na ipaliwanag ang lahat ng iyon sa iyo ngayon. Nahuli kita dahil may tanong ako sayo. Paano mo pinasabog ang mga bombang papel ng iyong pamilya sa lugar ni Rong Beilan? Kabanata 844, napatay si Geng Weilan. Natigilan si Geng Weilan nang malaman ni Sean ang tungkol sa sikreto ng pamilya Geng. Paano? Paano mo nalaman ang sikreto ng pamilya natin? Tanong ni Geng Weilan. Mas lalo siyang natakot kay Sean ngayon. Napangiti si Sean. Siyempre ang magaling mong kapatid na si Ziking ang nagsabi sa akin. Agad na pinandilatan ni Geng Weilan si Geng Ziking nang may paninisi. Paalala ni Sean sa kanya. Hindi mo na kailangang titigan siya. Hindi mo na siya kapatid. Natarante si Geng Weilan. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Nagtanong muli si Sean, sabihin mo sa akin kung paano pasabugan ang mga bombang papel na nakatanim sa lugar ni Rong Beilan. Galit na sagot ni Geng Weilan, ikaw na hamak na nilalang, hindi mo karapat-dapat malaman ang sikreto ng aking pamilya. Isa kang hamak na tao na marunong lang magtago sa dilim. Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Gusto ni Geng Weilan na gamitin ang lahat ng kanyang lakas para labanan si Sean. Sa aspeto ng pangangatawan, walang problema ang matangkad at matipunong si Geng Weilan na talunin si Sean. Gayunpaman, sa paraan ng pakikitungo ni Sean sa mga nasasakupan ni Geng Weilan kanina, makikita na ang kanyang lakas ay wala sa kanyang pisikal na husay. Meow! Isang itim na pusa ang biglang lumipad sa tainga ni Geng Weilan. Matapos makipag-eye contact kay Geng Weilan, dumiretso ito sa kamay ni Sean. Hinawakan ni Sean ang leeg ng pusa gamit ang kanyang kamay, sinakal si Geng Weilan. Nakaluhod sa lupa, hindi makahinga si Geng Weilan at lalong namutla ang kanyang mukha. Banta ni Sean kay Geng Weilan. Sabihin mo sa akin kung paano pasabugan ang papel, o papatayin kita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi humingi ng awa si Geng Weilan. Matigas ang ulo niyang nanindigan. Hinding-hindi ko, sasabihin sa iyo, ikaw, kababaan, B***starred. Marahil ang mga salita ni Geng Weilan ay nakasakit sa pagmamataas ni Sean. Sa sobrang galit, sinakal ni Sean ang itim na pusa hanggang sa mamatay. Sa sumunod na segundo, umikot ang mga mata ni Geng Weilan at bumagsak siya sa lupa. Natakot si Paris Gildan. Nanginginig ang katawan niya. Master Sean, ikaw. Pinatay mo siya. Galit pa rin si Sean. Dahil tumanggi siyang sabihin sa akin, bakit ko ililibre ang buhay niya. Ang mga sumuway sa akin ay mamamatay. Napalunok ng kaba si Paris Gildan habang nakatingin sa katawan ni Geng Weilan sa lupa. Nakonsensya siya. Siya ang nanloko sa kanya para pumunta dito. Siya ay isang kasabwat. Ang guilt na naramdaman niya ay hindi lang para kay Geng Weilan. Nakonsensya din siya kay Geng Ziking. Nangako si Geng Ziking na tutulungan niya si Paris Gildan na ipanganak ang kanyang sanggol. At ngayon, pinatay ni Paris Gildan ang kapatid ni Geng Ziking. Marahil, ito ang halaga na kailangan niyang bayaran para sa pagsunod kay Sean. Kahit na matapos na patayin si Geng Weilan, si Sean ay lubos na kalmado. Manhid na siya sa pagpatay ng tao. Maliban na lang kung papatayin niya si Deity Michael o ang World Overlord, si Rong Beilan.
Kung hindi, ang pagpatay sa iba ay wala kay Sean. Sa kabaligtaran, nag-isip ng magandang plano si Sean at ngumiti. Paris, ngayong patay na si Geng Wylan, tawagan kaagad ang kanyang ina at hilingin na pumunta siya rito. Gayun din, sabihin sa kanya na si Rong Baylan ang pumatay sa kanyang anak. Si Paris Gilden ay medyo matalino. Naintindihan niya agad ang intensyon ni Sean. Gusto ni Master Sean na i-frame si Chairman Rong para sa pagkamatay ni Geng Wylan. Pagkatapos, papasabugin ni Madam Geng ang mga papel na bombang nakatanim sa lugar ni Chairman Rong para ipaghiganti ang kanyang anak. Kinurot ni Sean ang pisngi niya. As expected sa isang taong sumusubaybay sa akin ng matagal. Napakatalino mo. Tama iyan. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangan pang malaman kung paano pasabugin ang mga bombang papel. Si Madam Geng ang magkukusa para gawin ito. Kapag nagsimula na siya ng digmaan sa pamilya Rong, magpapadala kaagad ako ng isang tao para hulihin si Rong Baylan para makapagpalit ako ng isip sa kanya. Pagkatapos nito, papalitan ko siya at magiging world overlord. Papatayin ko si Michael at kukunin ang kanyang mga asawa. Ha. Maraming beses nang narinig ni Paris Gilden ang tungkol sa ambisyon ni Sean na duminahin ang mundo. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong sinabi na gusto niyang patayin si Michael at kunin ang kanyang mga asawa. Gusto ni Master Sean na patayin si Michael at kunin ang kanyang mga asawa. Naguguluhang tanong ni Paris Gilden. Sabi ni Sean, oo naman. Pagkatapos kong maging Chairman Rong, si Michael ang nag-iisang tao sa mundo na nananakot sa akin. Ako ang World Overlord. Paano ko pahihintulutan na umiral ang isang Diyos sa mundong ito? Huwag kang mag-alala. Bagamat nahuhulaan ni Michael ang hinaharap, hindi niya ito mababago. Sa malakas na lakas ng pamilya Rong, hindi magiging masyadong problema ang pagpatay kay Michael. Ang dalawa naman niyang asawa, ordinaryong babae sina Lauren at Victoria, pero asawa pa rin sila ng isang Diyosa. Out of courtesy, dapat ko silang patulugin kahit isang beses bawat isa. Huwag kang mag-alala, papatayin ko ang dalawang babaeng iyon pagkatapos matulog sa kanila. Ikaw pa rin ang magiging asawa ko. Mukhang naplano na ni Sean ang lahat. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Tawagan mo na si Madam Geng. Aalis na ako. Dahil doon, tumalon si Sean sa dagat. Kinalma ni Paris Gilden ang sarili at tumingin sa katawan ni Geng Wylan. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Pagkatapos niyang magtrabaho sa kanyang sarili sa isang estado at humihikbi ng mailap, tinawag niya si Madam Geng. May nangyari. May nangyari kay kuya. Halika at iligtas siya. Tinagtagal, mahigit 10 eroplano ang lumapag sa Miami Beach. Lahat ng bumaba sa eroplano ay nilagyan ng mga armas na hindi pa nakikita ng publiko. Natakot ang mga turista sa nakita at tumakbo pabalik sa kanilang mga hotel, hindi na nang ahas na manatili sa dalampasigan. Si Madam Geng ay nakasuot ng itim na salaming pang-araw at itim na damit. Walang ekspresyon ang mukha niya at mas naging solemn na siya kaysa dati. Naglakad siya patungo sa yate kasama ang daan-daang subordinate na sumusunod sa kanya. Ito ay isang engranding at kahangahangang eksena. Wylan. Hinubad ni Madam Geng ang kanyang salaming pang-araw at patuloy na sumigaw nang makita ang katawan ni Geng Wylan. Inilagay ni Madam Geng ang daliri sa ilalim ng kanyang ilong at napagtantong hindi na siya humihinga. Agad siyang sumigaw, dalhin siya sa eroplano para sa emerhensyang paggamot ngayon. Oo. Si Geng Wylan ay dinala sa eroplano, na nilagyan ng pinaka-propesyonal na kagamitang medikal at instrumento. Walang nasayang ni isang segundo. Gayunpaman, wala sa mga pagtatangka ng resuscitation ang nagawang buhayin si Geng Wylan. Pasensya na po Madam Geng. Sinubukan namin ang aming makakaya. Hindi na mabubuhay muli si Young Master Wylan, ulat ng doktor. Smack! Maluha-luha, sinampal ni Madam Geng ang doktor. Bakit? Bakit hindi natin siya mailigtas? Walang sugat ang anak ko. Paanong hindi natin siya maliligtas? Walang magawa ang doktor, hindi namin alam kung paano siya namatay. We're really at our wits' end. Noon lang naalala ni Madam Geng si Geng Ziking. Naglakad siya papunta sa Paris Gilden. Ziking, nandyan ka ba noong namatay si Wylan? Sabihin mo sa akin kung paano namatay ang iyong kapatid at kung sino ang pumatay sa kanya.
Kabanata 845, Digmaan laban sa pamilya Rong. Si Paris Gilden ay talagang isang aspiring artista. Mula nang dumating si Madam Geng, sub-sub na siya sa kanyang papel at walang tigil ang kanyang mga luha. Siya ay lubusang nalubog sa estado kung saan ang isang kaawa-awang maliit na batang babae ay dapat na nasa pagkatapos ng kanyang kapatid na lalaki. Pinunasan ng kanyang mga mata, hinayaan ni Paris Gilden na mapuno ng puot ang kanyang mga mata habang sinabi niyang, si Rong Beilan. Ang B***starred na si Rong Beilan ang pumatay kay Kuya. Sinabi rin niya na hindi namin kailangang mag-abala sa pang-emergency na paggamot. Kahit anong pilit natin, hindi natin mabubuhay ang sinumang mapatay niya. Pakiramdam ni Madam Geng ay sumabog ang kanyang ulo. Ano? Rong Beilan. Anak, huwag kang maging katawa-tawa. Hindi ito biro. Sigurado ka bang ginawa ito ni Rong Beilan? Nagsimulang makaramdam ng takot si Madam Geng. Anumang pangalan na lalabas sa labi ni Geng Ziking ang susunod na target ni Madam Geng. Kahit anong pangalan ay haharap sa kanyang galit. Kahit sino maliban kay Rong Beilan. Ang pamilyang Rong ang tanging kinatatakutan ni Madam Geng. Kiit ni Paris Gilden. Sigurado akong si Chairman Rong mismo. Inusisa niya si Kuya tungkol sa lihim na sandata ng aming pamilya. Tinanong pa niya siya kung sinubukan ng aming pamilya na magplano laban sa mga Rong. Nang tumanggi si brother na sabihin sa kanya, kaya gumamit siya ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan para patayin siya. Noon, nagtatago ako sa isang sulok at hindi ako nang ahas na lumabas. Hindi ako napansin ni Rong Beilan, kung hindi, namatay din ako. Nanay, pasabugin ang mga bombang papel na nakatanim sa lugar ng pamilya Rong para ipaghiganti si Kuya. Si Madam Geng at ang lahat ay pawis na pawis sa sinabi ni Geng Ziking. Magsimula ng digmaan sa pamilya Rong. O Diyos ko, ito ang pamilyang Rong na namuno sa mundo. Maglakas loob ba sila? Naikuyom ni Madam Geng ang kanyang mga kamao. Siya ay nag-aalangan. Maliban kung ito ay talagang kinakailangan, hindi sila maaaring magsimula ng isang digmaan sa pamilya Rong. Alam na alam niya na ang pamilya Rong ay kumakatawan sa pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Ang pagdedeklara ng digmaan sa kanila ay katumbas ng panliligaw sa kamatayan. Matapos kainin ng tigre ang isang antelope, tatakbo ba ang iba pang antelope patungo sa tigre para sa paghihiganti? Kahit na ang patay na antelope ang pinakamalapit na pamilya nito, gagawin ba nito ito? Si Madam Geng ay nahihirapan sa problemang ito ngayon. Hindi talaga siya manalo. Alam na alam niya ang lahat. Nay, hindi natin hahayaang mamatay si Kuya nang walang kabuluhan. Masyadong malayo ang narating ng pamilya Rong. Hindi natin hahayaang murahin nila tayo. Dapat nating ipakita sa kanila ang ating tunay na lakas. Patuloy na pinapaypayan ni Paris Gilden ang apoy nang makita niyang nag-aalangan si Madam Geng. Ilang sandali pa ay nag-alinlangan si Madam Geng bago kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Chairman Rong. Ito ay isang video call. Ngumiti si Chairman Rong at binati si Madam Geng nang makita ang imahe nito sa screen. Hello Madam Geng, long time no see. Tungkol saan ang bigla ang tawag na ito? Galit na sabi ni Madam Geng, Rong Beilan. Bakit mo pinatay ang anak ko, Weilan? Natarante si Rong Beilan. Ano bang pinagsasabi mo? Patay na si Weilan. Seryoso. Lumapit si Paris Gilden at sinabing, tumigil ka na sa pagpapanggap. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Labis na nalitaw si Rong Beilan. Nakalimutan ba ninyong inumin ng nanay mo ang gamot mo? Bakit mo ako inaakusahan na pumatay kay Weilan? Siya ay isang maliit na bata. Paano ako makikinabang na patayin siya? Inaamin ko na hindi ko matiis ang batang iyon. Nabalitaan ko na kasalanan ni Weilan na ang pamilya Addington ay nakontrol ni Jamie. Madam Geng, lagi kong sinasabi na ang Michael ay isang nakatagong panganib na dapat alisin, ngunit sinalungat mo ako at nakipagsanib puwersa kay Michael upang supilan ang pamilya Addington. Bilang resulta, naging mas makapangyarihan ka. So ano ngayon? Gusto mo ba akong hamanin? Ang laser weapon ng pamilya Addington ay naglayag sa Rong family base sa South China Sea upang salakayin sila. Dati silang mga tagasunod ng pamilya Rong, ngunit ngayon, sila ay kay Madam Geng. Dahil dito, labis na ikinalungkot ni Chairman Rong. Pakiramdam niya ay sadyang hinahamon ni Madam Geng ang kanyang awtoridad.
Mapait na tanong ni Madam Geng, tatanungin ulit kita. Bakit mo pinatay ang anak ko? Hindi magsisinungaling ang anak ko. Itinanggi na ito ni Rong Belan, ngunit dahil ayaw niyang maniwala sa kanya, hindi na siya mapakali na magpaliwanag muli. Geng Anli, putulin mo na. Kung gusto mong magsimula ng digmaan sa akin, gawin mo lang. Kahit na ang Hudson S at ang Addingtons ay nasa ilalim mo ngayon, hindi ako natatakot sa iyo. Wala kang karapatang sigawan ako. Dahil doon, ibinaba ni Rong Belan ang video call. Nagpatuloy si Paris Gilden sa pag-uudyok kay Madam Geng. Mom, nakita mo ba yon? Siya ay tahasang umamin. Ang mamamatay tao na ito. Natuwa si Paris Gilden na si Rong Belan ay isang mapagmataas at mapagmataas na tao. Kung hindi, ipinaliwanag niya ng maayos na hindi niya pinatay si Geng Weilan. Si Madam Geng, na kamamatay lang ng anak, ay labis na nagalit at nabalisa. Pumalik ka kaagad sa laboratorio. Gusto kong pasabugin ang lahat ng mga bombang papel na nakatanim sa lugar ng pamilya Rong. Sa eroplano, lumuhod sa lupa ang ilang executive. Madam Geng, mangyaring muling isaalang-alang. Ang pagpapasabog ng mga papel ay hindi maliit na bagay. Kapag sinimulan na natin, hindi na ito mapipigilan. Kung magagalit tayo sa pamilya Rong, hindi tayo makakatakas ng hindi nasaktan. Gayunpaman, si Madam Geng ay naging isang nangingibabaw na empress. Dapat pagbayaran ni Rong Belan ang pagkamatay ng aking anak sa dugo at luha. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Paris Gilden. Samantala, malapit sa Suzhou, sa secret base na itinayo ni Sean. Gumuguhit si Geng Ziking sa selyadong silid. Parang nagdodrawing siya, pero kung titignan ay magulo ang drawing board niya. Hindi ito mukhang gawa ng isang master. Dahil sa sandaling ito, hindi siya nagko-concentrate sa kanyang pagpipinta. Lota, bakit hindi ka pa pumunta para iligtas ako? Nagpadala si Paris Gilden ng isang tao upang ihatid ang puting kahon kay Geng Ziking. Matapos itong matanggap, naglabas si Geng Ziking ng isang espesyal na bersyon ng virtual na salaming decaller mula sa puting kahon. Maaari itong magamit upang mag-login sa virtual na laro ng mga lihim na pamilya. Nag-login si Geng Ziking sa virtual game world at natagpuan si Lota, na lumalangoy. Humingi siya ng tulong kay Lota. Nangako na si Lota na magpapadala siya ng magpapalabas sa kanya. Bang! Bang! Ah! Ah! Ang mga lalaking nagbabantay kay Geng Ziking ay isa-isang bumagsak sa lupa. Gayunpaman, walang nakitang sinumang nanghihimasok. Bumukas ang pinto. Malinaw na naririnig ni Geng Ziking ang mga yabag, ngunit walang tao sa paningin. Biglang tinanggal ni Lota ang kanyang invisibility cloak at sumulpot. Lota. Tumulo ang luha sa mukha ni Geng Ziking nang makita niya si Lota. Mabilis siyang lumapit at niyakap siya. Gayunpaman, hindi sanay si Lota. Ito ay dahil ang taong yamakap sa kanya ngayon ay hindi ang orihinal na katawan ni Geng Ziking, ngunit ang isang mas matandang babaeng Amerikano na hindi pa niya nakilala. Geng Ziking. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Lota. Pinunasan ni Geng Ziking ang kanyang mga luha. Lota, salamat sa pagpunta mo para iligtas ako. Umalis na tayo dito. Sasabihin ko sa iyo ang lahat kapag nasa ligtas na tayong lugar. Marami akong sikretong sasabihin sa iyo, kabilang ang isang sikreto tungkol sa lalaking pinakamamahal mo, si Michael. Nagulat si Lota. Ah, Ziking, alam mo ang sikreto ni Michael. Talaga bang baog siya at hindi na magkaanak? Nalito si Geng Ziking.